Magandang araw po sa inyong lahat. Sabay-sabay po nating pakinggan ang kwento ng isang matapang na mandirigma na nakikipaglaban sa mga aswang na si Logan. Matapos ang mahabang kapayapaan sa baryo ni Logan, ay naganap ang isang matinding pagsalakay ng mga aswang na pinamumunuan ni Draco. Tumakas siya sa kanilang baryo kasama si Pablo at Lolo Matias. Pansamantala silang nagtago sa kagubatan upang magpalakas at ihanda ang kanilang sarili sa pagpapalaya sa kanilang baryo mula sa malupit na si Draco. Ngunit magiging matagumpay nga ba si Logan sa kanilang misyon kung hindi nila kayang magkaisa ni Pablo? At anong sikreto ng gubat ang matutuklasan ni Logan na siyang magiging susi para sa kanilang tagumpay? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Kilala ang binatang si Logan sa kanilang baryo bilang isang mahusay at matapang na mandirigma na nakikipaglaban sa mga aswang. Ang kanyang angkan ang nanguna sa pakikipaglaban noong isang grupo ng mga aswang ang sumalakay at tinangkang sakupin ang kanilang lugar. Nang dahil sa husay at tapang ng buong pamilya ni Logan, ay nagtagumpay ang baryo nila sa digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga aswang. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lang na namumuhay si Logan. Patay na ang kanyang mga magulang, habang ang dalawa niyang mas nakakabatang kapatid ay mas pinili ang normal na buhay at nanirahan ang mga yon sa ibang lugar. Habang si Logan ay piniling manatili sa kanilang baryo upang maging isa sa mga tagapagtanggol kung sakaling muling sumalakay ang mga aswang. Isang umaga, abala si Logan sa pagsisibak ng kahoy sa harapan ng kanyang kubo. Wala siyang pang-itaas, kaya lantad ang kanyang matipunong pangangatawan. Lahat ng mga dalagang nakakakita sa kanya ay kinikilig at napapahagik-gik. Napahinto si Logan sa kanyang ginagawa nang dumating ang isang matandang lalaki. Magandang umaga, Logan. Lolo Matias, ikaw po pala. Ano po't napanrito ka ng ganito kaaga? May kailangan kasi ako sabihin sa iyo. Isang mahalagang bagay. Nanaginip ako kagabi at sigurado ako na isa yung pangitain tungkol sa ating baryo. Ano pong nakita niyo sa inyong panaginip, Lolo Matias? Magulo ang aking panaginip, pero nakita ko ang pagdanak ng dugo at napakaraming bangkay na nakahandusay. Nilamon ang kadiliman ng ating baryo. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay isang mabangis at nakakatakot na aswang ang aking nakita. Si Draco. Malakas ang pakiramdam ko, Logan. May posibilidad na magbalik si Draco dito sa baryo natin upang muling subuking angkinin ang ating lugar at gawing alipin ang mga tao rito. Si Draco? Teka, parang imposible naman pong mangyari yan. Hindi ba't matagal na siyang nakakulong sa kuweba ng kadiliman? Hindi na siya makakawala ron. Dahil isa kayo sa nagsagawa ng ritual upang hindi na siya makatakas sa kuwebang yun. Yan nga rin ang aking ipinagtataka. Malakas ang dasal at orasyon na iniligay namin sa kuwebang yun upang hindi na makalaya roon si Draco kailanpaman. Ngunit hindi natin alam ang mga nangyari
sa nakalipas na mga taon. May mga bagay na hindi natin alam na posible palang mangyari. Kaya naisip ko na kailangan nating makasiguro na naroon pa rin si Draco sa kuweba ng kadiliman. Kung ganon, magtutungo po tayo sa kuweba ng kadiliman. Tama po ba ako? Ganun na nga, Logan. Kailangan natin yung gawin upang mawala na ang aking pangamba kapag nasiguro kong nakakulong pa rin doon si Draco. Sige po, Lolo Matias. Sasamahan ko po kayo. Maraming salamat. Talagang hindi ako nagkamali sa paglapit sa iyo tungkol sa bagay na ito. Kilala niyo naman po ako, Lolo Matias. Basta para ho sa kapakanan at kaligtasan ng ating baryo, ay handa akong tumulong palagi. Kung ganun kailan niyo po pala balak magpunta sa kuweba ng kadiliman? Ngayon na sana, Logan. Hindi ko na kasi kayang magpalipas pa ng isang gabi para makuha ang kasagutan na gusto kong malaman. Sige ho, wala akong problema. Sandali lang ho, magsasarado lang po ako ng bahay ko. Sige, magkita na lamang tayo sa bukana ng gubat dahil may mga kukunin pa ako sa bahay ko. Pagkaalis ni Lolo Matias, ay nagsimula na si Logan na isarado ang kanyang bahay. Dinala na rin niya ang kanyang itak na minana pa niya sa kanyang ama. May kabang naramdaman si Logan sa mga sinabi ni Lolo Matias. Kilala kasi sa baryo nila ang matandang lalaki bilang isang mahusay na albularyo at antingero. Mula ito sa pamilya ng mga babaylan, kaya may kakayahan din si Lolo Matias na malaman ang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng panaginip. Maraming beses na nilang napatunayan na nagkakatotoo ang mga pangitain ni Lolo Matias, kaya hindi maaaring baliwalain ni Logan ang sinabi nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula ng maglakad si Logan papunta sa bukana ng gubat. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang kababata niyang si Pablo. Matanda si Pablo sa kanya ng 1 taon. Dala nito ang pana at palaso nito. Bukod kay Logan, isa rin si Pablo sa mahuhusay na mandirigma ng kanilang baryo. Hindi ito mula sa lahi ng mga manunugis, pero ang pagkamatay ng mga magulang nito sa kamay ng mga aswang ang nagtulak dito upang makipaglaban sa mga aswang. Logan, mabuti na lang at nakita kita. Maglaban ulit tayo. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka naman nanalo sa akin. Pablo, wala akong oras sa ganyang mga bagay. May importanteng bagay pa akong gagawin. Sos, nagdadahilan ka lang Bakit? Natatakot ka bang makakabawi na ako sa'yo, ha? Tara na sa liwasan. Doon tayo maglaban. Seryoso ko, Pablo. Sa ibang araw na lang natin gawin yan. Pasensya ka na. Nilagpasan ni Logan si Pablo, pero malakas siya nitong tinapik sa balikat. Hinawakan ni Logan ang kamay ni Pablo. Umikot siya at sa isang kisap mata ay pinilipit niya ng bahagya ang braso ni Pablo. Namilipit sa sakit na napapaluhod si Pablo habang bakas sa muka ang sakit. Aray ko! Tama na, masakit! Aray! O yan, pinagbigyan na kita sa laban na gusto mo Sa tingin mo ba'y natatakot ako na matalo mo ko? Tignan mo nga at napakadali mo mapabagsak. Inakawalan din agad ni Logan si Pablo. Nakangiwing tumayo si Pablo habang masama ang tingin kay Logan. Napakayabang mo talaga. Palibasa, galing ka sa pamilya ng mga manunugis. Bata ka pa lang ay sinanay ka na sa pakikipaglaban. Bakit? Kasalanan ko ba na galing ako sa ganung uri ng pamilya? Ako ba ang pumili sa kanila? Alam mo, Pablo, kailangan ko na talagang umalis. Pasensya na. Ano ba kasi ang importanteng gagawin mo, ha? Saka ako nasasabihin sa'yo. Sige na, aalis na ako. Matapos yun,
ay muli nang naglakad si Logan at hindi na niya nilingon pa si Pablo. Bata pa lang ay magkaibigan na sina Logan at Pablo. Nang magbinata sila ay doon na nagsimula ang tila lihim na paligsahan nila sa lahat ng bagay. Nagsimula yon noong nanligaw sila sa iisang babae at si Logan ang sinagot ng babaeng yon. Doon na nag-umpisa ang inis ni Pablo kay Logan. Ramdam ni Logan na nais ni Pablo na higitan siya sa lahat ng bagay, lalo na nang magdesisyon si Pablo na maging isang mandirigma. Palagi siya nitong hinahamon sa isang laban upang subukang talunin siya. Pero sa lahat naman ng pagkakataon ay palaging nananalo si Logan. Ganun pa man, hindi nakikipagpaligsahan si Logan kay Pablo dahil para sa kanya ay walang mas nakakahigit sa isa sa kanilang dalawa. May kanya-kanya silang husay at galing, kaya wala dapat pagalingan na namamagitan sa kanilang dalawa. Naunang nakarating si Logan sa bukana ng gubat. Maya-maya pa ay dumating na rin si Lolo Matias na may bit-bit na bayong. Kanina ka pa ba rito? Hindi naman po, Lolo Matias. Halos kararating ko lang din po. Kung ganun ay tara na sa kuweba ng kadiliman. Kailangan makarating tayo ron bago sumapit ang dilim. At paniguradong mahihirapan tayo sa paglalakad kapag gabi na. Aalis na sana sina Logan at Lolo Matias nang nakita nila si Pablo na papalapit sa kanila. Napakalakas naman ng boses yung dalawa. Narinig ko tuloy ang pinag-uusapan nyo. Pupunta kayo sa kuweba ng kadiliman? Bakit? Anong meron? Bakit kayo magtutungo ron? Hindi mo na kailangang malaman, Pablo. Nagmamadali kami ni Logan at kailangan na naming umalis. Teka, sandali lang. Alam kong importante ang dahilan nyo kung bakit kayo pupunta sa kuweba ng kadiliman. Hindi ba't doon nakakulong si Draco? Ano ba talaga nangyayari? Ang damot nyo naman sa impormasyon. Lolo Matias, isa ako sa mga mandirigmang nakikipaglaban sa mga aswang, tapos ngayon ay parang binabaliwala nyo yata ako. Bakit, Lolo Matias? Si Logan lang ba ang gusto nyong isama sa pupuntahan nyo? Lolo, siguro po ay tama si Pablo. Karapatan niyang malaman kung anong dahilan kung bakit tayo magtutungo sa kuweba ng kadiliman. Mabuti naman at naisip mo yan, Logan. Ano, Lolo Matias? Sabihin mo na sa akin ang dapat kong malaman. Ay nako. Sige, sasabihin ko na sa iyo ang pakay namin sa kuweba ng kadiliman. Magtutungo kami roon upang masiguro na naroon pa rin si Draco. Nakakita kasi ako ng pangitain na sumalakay si Draco sa ating baryo. Natatakot ako na baka nakahanap na ng paraan si Draco para makatakas sa kanyang kulungan. Kung ganon, ay kailangan ko sumama sa inyo, Lolo Matias. Hindi pwedeng dalawa lang kayo na magtutungo roon. Oo na, sige na. Kung gusto mo sumama ay sumama ka na. Tara na, at nasasayang na ang ating oras. Matapos yun, ay sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa kuweba ng kadiliman. Kilala ni Logan si Pablo, kaya alam niyang hindi ito papayag na hindi nila ito isama sa mga ganong gawain. Kaya naman, hindi na siya tumutol nang pumayag si Lolo Matias na sumama ito sa kanila. Makalipas ang ilang oras, ay patuloy pa ring naglalakad ang tatlo. Nakakaramdam na si Logan ng pagod at pananakit ng mga paa, pero hindi niya ninanais na magpahinga kahit sandali. Hindi ba pwedeng magpahinga na tayo kahit saglit lang? Kanina pa tayo naglalakad Hindi ba kayo nakakaramdam ng pagod? Napapagod din kaming kagaya mo. Pero hindi tayo maaaring magsayang kahit 1 segundo. Kahit 5 minutong pahinga lang naman Para namang napakatagal ng 5 minuto. Kung napapagod ka na, ay maaari ka nang bumalik sa baryo, Pablo. Hindi ko kailangan ng isang reklamador na kagaya mo sa paglalakbay na ito.
Gusto ko lang naman magpahinga eh. Reklamador na kagad. Pabihira naman yan, oo. Bakit kasi hindi ka rito gumaya kay Logan na walang reklamo? Ay nako, naikumpara niyo na naman ako kay Logan. Sa bagay, wala naman ng bago dyan eh. Para naman sa inyong lahat ay si Logan ang pinakamagaling at pinakamabait. Ganyan naman talaga kayo, Lolo Matias eh. Puro na lang si Logan, puro na lang si Logan ang nakikita niyong magaling. Tapos kapag may nagagawa akong maganda, ay bulag-bulagan kayo. Pero kapag nagkamali naman ako, grabe kayo kung sermonan ako. Pablo, tama na. Hindi ka dapat ganyan magsalita kay Lolo Matias. Baka nakakalimutan mo kung sino siya sa ating baryo. Iginagalang siya dahil sa napakaraming ambag niya sa baryo natin. Kaya sana, kausapin mo siya ng may paggalang. Bakit? Ako rin naman ah. Marami na akong nagawa at naiambag sa baryo natin. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakukuha ang paggalang ng mga tao ron? Kailangan bang umabot muna ako sa edad ni Lolo Matias bago yun mangyari? Tama na. Tama na, Pablo. Hindi makakatulong kung pag-uusapan natin sa oras na to ang mga himutok mo sa buhay. Manahimik ka na, maaari ba? Nagpasalamat si Logan nang hindi na nagsalita si Pablo. Pero ramdam niya ang inis nito dahil sa naging takbo ng kanilang pag-uusap. Para kay Logan ay mali nang iniisip si Pablo na hindi ito iginagalang sa baryo nila. Alam niyang maraming tao ang humahanga rito dahil sa pagiging mandirigma nito. Yun nga lang, hindi marunong makontento si Pablo sa pagtrato ng mga tao rito na parabang may hinahanap pa ito, kaya pakiramdam nito ay palagi itong nasa likuran ni Logan. Hapon na nang makarating sina Logan sa kuweba ng kadiliman. Agad niyang naramdaman ang mabigat na aura sa paligid. Kinilabutan siya at nagtaasan ang balahibo niya sa braso. Ang bukana ng kuweba ay natatakpan ng pinagpatong-patong na mga bato. Yun ang nagsisilbing selyo upang hindi makalabas doon si Draco. Oh, mukhang hindi naman nagalaw ang mga bato ah. Ibig sabihin, nasa loob pa rin yan si Draco. O ano, pwede na ba tayong umalis? Hindi pa tayo maaaring umalis. Kailangan nating masigurong nasa loob pa si Draco. Papasukin natin ang kuweba. Lolo Matias, sigurado po ba kayo sa gagawin natin? Natali sa loob si Draco. Kung nandiyan pa siya sa loob, ay hindi niya tayo magagawang saktan. Ang kailangan ko lang munang gawin ay alisin ang inilagay naming dasal sa mga bato na nakaharang sa bunganga ng kuweba. Lumapit si Lolo Matias sa mga batong nakaharang sa bunganga ng kuweba. Inilapat nito ang dalawa nitong mga kamay sa mga bato at saka ito mariing pumikit. May inusal na dasal ang matandang lalaki. Isa iyong mahabang dasal na ang salita ay hindi naiintindihan ni Logan. Makalipas ang ilang sandali, ay ibinukas na ni Lolo Matias ang mga mata nito at inalis na nito ang mga kamay sa mga bato. Pansamantala ko nang naalis ang selyo. Ngayon ay maaari na nating alisin ang mga nakaharang na bato. Ano? Magpapakapagod pa tayo sa pag-aalis ng mga yan? Sigurado ako na nasa loob pa niyan si Draco. At sa tagal niyang nakakulong dyan, ay patay na yon malamang. Kailangan natin makasiguro, Pablo. Kung ayaw mong tumulong ay manahimik ka na lang. Logan, halika na. Tulungan mo ako sa pag-aalis ng mga bato. Sige po, Lolo Matias. Lumapit si Logan kay Lolo Matias. Sinimulan na nila ang maingat na pag-aalis ng mga batong nakaharang sa bunganga ng kuweba. Iba't iba ang laki ng mga yon. Kaya may mga batong magaan at meron ding ubod ng bigat. Ang kaninang nakatayo lang na si Pablo ay tila hindi na nakatiis at tumulong na rin. Nang tatlo na silang nag-aalis ng mga bato, ay mas naging mabilis sila hanggang sa tuluyan na nilang
naalis lahat ng mga bato. May kinuwang sulo si Lolo Matias sa loob ng dala nitong bayong. Sinindihan nito yun gamit ang posporo. Yun ang naging tanglaw nila nang pumasok na sila sa loob ng kuweba. Malamig doon at mas lalong naging mabigat ang hangin. Matapos ang halos 15 minutong paglalakad, ay narating na ng tatlo ang dulo ng kuweba. Lahat sila ay nagimbal nang makitang wala na si Draco sa malapad na bato kung saan yung dating nakatali. Diyos ko! Ito na nga ba sinasabi ko? Tama nga ang aking panaginip. Wala na rito si Draco. Nakatakas siya. Pero paano po siya nakatakas sa kuweban to? Hindi po nasira yung mga nakaharang na bato sa labasan nitong kuweba. Masyado nyo kasi minaliit si Draco. Dapat nilakasan nyo pa ang dasal na ginawa nyo rito noon, Lolo Matias. Malakas na dasal at orasyon na ang aming ginawa noon. Kaya nakapagtataka na nagawa pa rin niyang makatakas. Iginala ni Logan ang mata sa paligid hanggang sa may nakita siyang hukay sa lupa na kasya ang isang tao. Nilapitan niya yon at doon niya nalaman ang kasagutan kung paano nagawang makaalis ni Draco sa kuweba. Tinawag niya si Lolo Matias. Lumapit ito kasama si Pablo. Sa tingin ko, ay alam ko na kung paano nakatakas si Draco. Mukhang sa una ay nagawa niyang makawala sa pagkakatali. Pagkatapos ay naghukay siya sa lupa at sigurado ko na kung papasukin natin ang butas na to, ay dadalin tayo nito sa labas ng kuweba. Aba, kailan ka pa naging investigador, Logan? Tama si Logan, Pablo. Ganun nga ang nangyari. Talagang matalino si Draco at grabe ang pagtsatsaga niya sa pag-uukay para lang makawala sa kuwebang ito. Dapat pala ay pinatay na natin siya noon. Ang kinakatakot ko po ay baka matagal nang nakawala rito si Draco. Kung matagal na kasi, malamang ay naipon na niya ang kanyang mga alagad na aswang. Kaya hindi malabong anuman sandali ay aatake na sila sa baryo natin. Kaya kailangan nating maganda. Sabihan natin ang iba pang mandirigma, Logan. Ikaw ang magsanay sa kanila. Kailangan ay masiguro mong handa sila sa pakikipaglaban. Kailangan mas maging malakas ang puwersa natin, lalo na't si Draco ay isang pinuno ng mga aswang. Hindi rin natin alam kung gaano na siya kalakas ngayon. Ako naman ay dadasalan ko ang aking mga agimat upang mas maging mabisa yon kontra sa mga aswang. Eh ako, anong gagawin ko? Anong ambag ko? Magsanay ka rin, Pablo. Palakasin mo ang iyong sarili. Ha? Yun lang ang gagawin ko? Wala ka bang ibibigay na ibang gawain sa akin? Gaya ng kay Logan? Huwag ka na lang maging pasaway. Malaking tulong na yon sa ating lahat. Sa ngayon, ay bumalik na tayo sa baryo upang masabihan natin ang mga tao roon. Hindi na nagsayang ng oras sina Logan at agad silang naglakad pabalik sa kanilang baryo. Habang naglalakad, ay hindi na iwasang kabahan ni Logan. Sigurado siya na ang mga susunod na araw at gabi ay magiging mahirap para sa kanilang lahat. Minsan niya nang nasaksiyan kung gaano kalupit at kawalang awa si Draco. Nais kasi nitong masakop ang kanilang baryo upang gawin yung kuta ng mga aswang. Pero nabigo ito at nagdesisyon ang mga namumuno sa baryo nila na ikulong ito sa kuweba ng kadiliman. Habang ikinukulong si Draco sa kuweba, ay isinumpa nito na makakawala ito roon at kapag nangyari yun, ay papatayin nito ang lahat ng tao sa kanilang baryo. Halos 5 taon na ang nakararaan simula nang maikulong si Draco at hindi inaasahan ni Logan na makakawala ito roon at muling maghahasik ng lagim at kamatayan. Gabi na nang makarating sina Logan sa kanilang baryo. Kahit karamihan sa mga tao ay natutulog na ng oras na yon,
ay kinausap pa rin nila ang kanilang kapitan upang sabihin ang kanilang natuklasan. Inutusan ng kapitan ang mga tanod na papuntahin ang mga tao sa liwasan para sa isang biglaang pagpupulong. Habang naglalakad si Logan papunta sa liwasan, ay hindi niya napigilang ilabas kay Lolo Matias ang kanyang pangamba. Lolo Matias, paano po kung mas naging makapangyarihan pa ngayon si Draco? Baka kasi matagal na siyang nakawala ron sa kuweba at nagawa niya ng makapagpalakas ng gusto. Yan nga rin ang aking iniisip. Natatakot ako kung ano ang maaari niyang gawin sa ating baryo kung sakaling muli siya sumalakay dito. Bakit ba ganyan ang mga sinasabi nyo? Puro negatibong tumatakbo sa utak niyong dalawa. Di ba? Nagawa na natin talunin noon si Draco, kaya matatalo ulit natin siya kahit ilang beses pa siyang umatake rito. Mas mabuti na ang matakot tayo upang mapaghandaan natin ang mga makakalaban natin kesa sa maging kampante tayo. Dahil kapag naging kampante tayo, ibig sabihin ay minamaliit natin ang kakayahan ni Draco. Gaya ng sinabi ni Logan, baka nagawa ng magpalakas ni Draco. Baka nakakalimutan mo rin, Pablo, na namatay na ang ilan sa mga kasama kong nagkulong kay Draco. Ang iba naman ay wala na rito sa ating baryo. Sa tingin mo ba, kakayanin pa ng aking kakayahan na muli siyang ikulong sa kuweba? Pinapalakas ko lang naman ang loob nyo eh. Ang dami nyo na kagad sinabi. Kung ganun, Lolo Matias, kung sakaling sumalakay muli rito si Draco, ay kailangan na natin siyang patayin dahil hindi na siya maaaring ikulong sa kuweba ng kadiliman. Tama ka, Logan. Kamatayan na lang ang paraan upang matapos na ang kasamaan ni Draco. Sos! Palagi na lang si Logan ang tama para sa inyo, Lolo Matias. Wala nang nagsalita pa kina Logan at Lolo Matias dahil parehas nilang alam na mas lalo lang hahaba ang kanilang usapan. Nang makarating na sila sa liwasan, ay unti-unti nang dumarating doon ang mga tao. Lahat ay may pagtataka sa muka dahil sa biglaang pagpupulong. Tumayo sina Logan at Pablo sa harapan, habang si Lolo Matias ay tumayo naman sa unahan. Katabi nito ang kapitan ng kanilang baryo. Maya-maya pa ay nagsimula ng magsalita si Lolo Matias. Pasensya na ako na abala ng bigla ang pagpupulong na to, ang inyong pamamahinga. Ngunit ang aking sasabihin ay hindi na maaaring ipagpabukas pa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, mga kasama. May nagbabantang panganib sa ating baryo. Natuklasan namin ni Pablo at Logan na nakatakas si Draco sa kuweba ng kadiliman. Hindi namin alam kung matagal na ba siyang wala roon. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Magbabalik siya rito sa baryo natin, gaya ng banta niya noong ikinilong namin siya. Umugong ang bulong-bulungan ng mga tao. Naramdaman ni Logan ang takot ng bawat isa. Kaya hinihimok ko ang mga mandirigma ng ating baryo na maganda at magsanay sa ilalim ni Logan. Kailangan ay maging mas biyasa kayo sa pakikipaglaban dahil hindi natin alam kung gaano nakalakas ngayon si Draco. Ang mga nais umalis ay hindi natin pipigilan. Ngunit ang mga pipiliing manatili ay dapat na maging mas maingat. Huwag niyo rin kakalimutan na palaging magdasal sa ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos na lamang ang magiging sandigan natin sa mangyayari sa ating baryo. Matapos magsalita ni Lolo Matias, ay pinauwi na ng kapitan ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Malungkot na pinagmasdan ni Logan ang mga taong naglalakad palayo dahil lahat ay takot at nangangamba. Kinabukasan ay sinimulan na ni Logan ang pangunguna sa pagsasanay sa mga mandirigma sa kanilang baryo. Siniguro niya na magiging mas mahusay ang mga yon sa paggamit ng mga sandata. Buong maghapon na ganun ang ginawa ni Logan.
Habang papalubog na ang araw, ay nagtungo siya sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang mga magulang. Tumayo siya sa harapan ng libingan ng kanyang ama at ina. Nanay, tatay, nandito po ako para humingi po ng gabay sa inyo sa paparating na dilubyo sa ating baryo. Nangangako po ako na gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ang baryong minsan nyo rin pinutrektahan laban sa mga aswang. Pero sana ay kasama ko pa kayo ngayon dito. Dahil sigurado na mas magiging madali ang laban na to kung nasa tabi ko kayong dalawa. Hindi nagtagal ay nagdesisyon na si Logan na umalis. Pagtalikod niya ay natigilan siya nang makita si Pablo na may dalang bulaklak. Naglakad si Pablo papunta sa libingan ng mga magulang nito at inilagay nito roon ang bulaklak. Pinagmasdan ni Logan si Pablo hanggang sa napansin niya na umiiyak yon. Hinayaan lang niya si Pablo. May awang humaplos sa puso ni Logan para sa kaibigan. Alam niya na kahit matapang ang ipinakikita nitong panlabas, sa loob naman ito ay naroon ang labis na lungkot dahil sa pagkamatay ng mga magulang nito. Alam niya, yun ay dahil gaya ni Pablo ay namatayan din siya ng mga magulang. Biglang napatingin si Pablo kay Logan. Nagmamadaling pinunasan ni Pablo ang luha nito at inayos nito ang sarili. Doon na nagdesisyon si Logan na lapitan si Pablo. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Para sa iyong kaalaman, Pablo, nauna ako magpunta sa iyo rito. Kaya imposibleng sinundan kita. Ano? Hindi ako umiiyak ha. Napuwing lang ako. Humangin kasi na malakas tapos may pumasok na kung ano sa mata ko. Wala naman ako sinabing umiiyak ka. Saka Pablo, huwag mong ikahiya ang pag-iyak mo. Hindi yan kabawasan sa pagkalalaki mo. Alam ko ang pakiramdam nang nawalan ng magulang dahil parehas natin pinagdaanan yon. Aaminin ko, hanggang ngayon, nasasaktan at umiiyak pa rin ako. Hindi ka ba marunong makaintindi? Sinabi lang hindi ako umiiyak eh. O sige, kung di ka umiiyak, hindi na. Sinasabi ko lang naman na walang masama sa pag-iyak. Sige na, mauna na ako sa'yo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Teka, sandali lang. O bakit? Logan, gaano ka kasigurado na matatalo at mapapatay natin si Draco sa sandaling sumalakay siya muli? Sa totoo lang, hindi ko alam, Pablo. Ang sabi nga ni Lolo Matias, hindi tayo maaaring maging kampante sa pagkakataon na to. Gusto kong sabihin mo na mapapatay natin siya, Logan. Gusto kong mamatay ang hayop na aswang na yon. Dahil siya ang pumatay sa aking mga magulang. Ang kamatayan lang niya ang magbibigay ng hustisya sa nangyari sa tatay at nanay ko. Kaya kailangan nating maganda, Pablo. At sa pagkakataong to, ay wag na nating maliitin si Draco. Huwag kang mag-alala. Dahil nasa panig tayo ng kabutihan. Nasa panig natin ang Panginoong Diyos. Kaya siguradong magwawagi tayo. Marahang tinapik ni Logan sa balikat si Pablo bago niya ito iniwanan sa sementeryo. Nang sandaling yun, ay hindi napigilan ni Logan na manghinayang sa pagkakaibigan nila ni Pablo. Bagamat nag-uusap pa sila, alam niya na merong pader na tila nasa pagitan nilang dalawa. Kaya naman, sa tuwing nagdadasal siya, ay hindi niya kinakalimutan na hilingin sa Diyos na sana ay bumalik ang dating pagkakaibigan na meron sila ni Pablo. Lumipas ang ilang gabi na walang pag-atake ng mga aswang ang nangyari. Ganun pa man, hindi pa rin naging kampante si Logan. May kung anong pakiramdam siya na anumang sandali ay bigla na lamang aatake si Draco at ang mga alagad nitong aswang. Isang gabi,
pinatawag sina Logan at Pablo ni Lolo Matias sa kubo nito. Habang nakaupo sa loob ng bahay ng matanda, ay nagsimula na silang mag-usap. Kayong dalawa ang pinatawag ko rito. Dahil alam nating lahat na kayong dalawa ang pinakamalakas at mahusay na mandirigma dito sa baryo natin. Buti naman at hindi lang si Logan ang magaling para sa inyo. Salamat at sa wakas ay isinama niyo na ako. Maaari bang huwag ka munang magmaasim ngayon, Pablo? Hindi ngayon ang oras para sa mga bagay na yan. Ano po bang dahilan at ipinatawag niyo po kami rito, Lolo Matias? Muli ko na panaginipan ang pagsalakay ni Draco sa baryo natin. Malakas ang pakiramdam ko na yun ay isang pahiwatig na nalalapit ng mangyari ang bagay na kinatatakutan nating lahat. Kaya dapat ay mas paigtingin natin ang ating paghahanda. Huwag ko kayo mag-alala, Lolo Matias, dahil patuloy pa rin ako sa pagsasanay sa mga mandirigma. Sa tingin ko naman ay mas lalo silang nagiging mahusay. Kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay magwawagi si Draco laban sa atin. Patuloy lang po tayo magdasal, Lolo Matias. Sigurado po ko na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Biglang natigilan si Logan nang may kakaiba siyang naramdaman sa paligid. Naging mabigat ang hangin at may naamoy siya na parang nabubulok na karne. Ang mga yon ay isang malinaw na senyales na may aswang sa malapit. Ngunit bago pa man mabigyan ni Logan ng babala sina Pablo at Lolo Matias, ay biglang nagiba ang pinto ng kubo at mula roon ay pumasok ang dalawang aswang. Mabuti na lang at naging mabilis ang pagkilos ni Pablo. Pinala nito ang mga aswang sa noo at agad na ikinasawi ng mga yon. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Matias habang nakatingin sa bangkay ng mga aswang. Kumpirmado na! Nandito na sila! Nandito na si Draco! Ayos! Salamat naman at may aksyon na ulit. Ang tagal ko rin hindi nagamit ang aking palaso at pana sa pagpatay sa mga pesting aswang na yan. Pupunta lang ako sa aking kubo para kunin ang itak ko. Magkita-kita na lang tayo sa labas. Nagmamadaling lumabas si Logan at nagimbal siya sa dami ng mga aswang na nasa kanilang baryo. Hindi niya inakala na habang nag-uusap sila sa kubo ni Lolo Matias ay may mga aswang na pala sa labas. Tumakbo si Logan papunta sa kanyang kubo. Kinuha niya ang kanyang itak at saka siya lumabas upang simulan ang pakikipaglaban sa mga aswang. Isang aswang ang agad na sumunggab kay Logan, ngunit agad niya yung sinaksak gamit ang itak na dumiretso at tumagos sa puso nito. Lumapit pa ang dalawang aswang sa kanya at sabay na umatake. Sinalubong niya ang mga aswang at sa bilis ng galaw niya ay matagumpay niyang nagilitan ang mga yon sa leeg. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Logan, ay dinig niya ang sigawan at iyakan ng mga tao. Nakita niya rin si Pablo na nakikipaglaban sa mga aswang gamit ang pana nito. Samantala, si Lolo Matias ay buong tapang na hinarap ang mga aswang gamit ang isang itak. Nagkaroon ng pagkakataon si Logan na lapitan si Lolo Matias. Lolo Matias, parang hindi po sila nauubos. Parami sila ng parami. Mukhang mas marami ng alagad ngayon si Draco. Pero kailangan natin makita si Draco. Kapag napatay natin siya, sigurado ako na mawawala ng lakas ang loob ang mga alagad niya. Hindi ko pa po siya nakikita. Muling naghiwa-hiwalay sina Logan at Lolo Matias upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Isang batang babae ang nakita ni Logan na umiiyak sa ilalim ng isang puno. Lalapitan niya sana yon, pero isang aswang ang biglang sumunggab sa kanya.
Bumagsak siya sa lupa at bago pa siya makabangon ay isang aswang ang pumaibabaw sa kanya at kinagat siya sa balikat. May 2 aswang pa ang dumating at kinagat siya ng mga yon sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Malakas na napasigaw si Logan dahil sa labis na sakit. Ang buong akala ni Logan ay katapusan niya na, pero may mga palaso na tumusok sa ulo ng mga aswang na umaatake sa kanya. Sabay-sabay na bumagsak ang mga aswang. Agad na kinuha ni Logan ang itak na nabitiwan niya. Biglang dumating si Pablo at inilahad nito ang isa nitong kamay. Maraming salamat, Pablo. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Akala ko pababayaan mo na ako eh. Mamaya ka na magdrama. Tumayo ka na dyan. Tinanggap ni Logan ang kamay ni Pablo. Hinila siya nito. Muling napasigaw si Logan dahil sa sobrang sakit ng mga sugat niya sa kanyang katawan. Bahagya na rin siyang nakaramdam ng panghihina dahil sa mga dugong nawawala sa kanya. Muntik pang mapaluhod si Logan pero mabilis siyang naalalayan ni Pablo. O ano? Kaya mo pa bang makipaglaban? Kailangan kong kayanin. Tayo na lang ang inaasahan ng mga tao. Hindi. Hindi mo na kayang lumaban. Napakarami mo ng sugat at marami ng dugong nawawala sa'yo. Halika na. Kailangan mailayo kita rito. Huwag mo kong ilalayo, Pablo. Makikipaglaban pa ako. Bitiwan mo ako. Huwag ka nang matigas ang ulo. Baka pag pinilit mo pa makipaglaban, ay makasama mo na ang mga magulang mo sa kabilang buhay. Wala nang nagawa si Logan. Nang isampa siya ni Pablo sa likod nito, mabilis itong tumakbo palayo sa labanan hanggang sa narinig nila ang pagtawag ni Lolo Matias sa kanilang likuran. Sandaling huminto si Pablo at nang makalapit si Lolo Matias sa kanila ay may mga sugat din ito. Anong nangyari kay Logan? Hindi niyo po ba nakikita? Sugatan siya. Pinagtulungan siya ng 3 aswang. Ibaba mo ako, Pablo. Ibaba mo ako. Kailangan ko pa makipaglaban. Kailangan ako ng mga tao sa baryo natin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sa tingin mo ba'y makakalaban ka pa sa kondisyon mo ngayon? Hindi mo na nga kayang makatayo na mag-isa eh. Magtago na muna tayo sa ngayon. Hindi pwedeng isa sa atin ang mamamatay. Dahil mas lalong mawawala ng pag-asa ang mga tao rito. Tara na, sumunod kayo sa akin. Nauna si Lolo Matias, kina Logan at Pablo. Sinundan ito ni Pablo hanggang sa makalayo na sila sa pinangyayarian ng laban. Nagtago sila sa likod ng isang malaking bato. Inihiga ni Pablo si Logan sa lupa. Mula roon ay dinig pa rin nila ang sigawan ng mga tao. Lolo Matias, ang mga tao, kailangan nila ng tulong natin. Bago mo tulungan ng ibang tao, ay kailangan mo munang tulungan ang sarili mo, Logan. Hindi mo na kaya makipaglaban. At kung ipipilit mo ang gusto mo, sigurado ko na mapapatay ka ng mga aswang. Nang halos hindi na maigalaw ni Logan ang kanyang katawan, ay napagtanto niya na hindi na talaga niya kayang makipaglaban sa kalagayan niya. Pakiramdam niya ay dinudurog ang puso niya ng sandaling yun. Alam niya na marami ng tao ang napatay ng mga aswang at masakit para sa kanya na wala siyang magawa para tulungan o iligtas ang mga yun. Lolo Matias, bakit parang mas lumakas sa mga aswang? Hindi ba mga pangkaraniwang aswang lamang sila? Sa palagay ko, ay nakakonekta ang lakas ng mga aswang kay Draco. Kumbaga, iisa na sila ngayon. Hindi ko alam kung paano yun nagawa ni Draco, pero yun lamang ang makakapagpaliwanag kung bakit mas lumakas ang mga alagad ni Draco. Kung ganun, kailangan nating mapatay si Draco at tapos na ang problema natin. Kaya lang, hindi ko pa rin nakikita si Draco. Ang bihira. Nasaan ba ang hayop na yun at ayaw pang lumabas? Matapos yung sabihin ni Pablo, ay biglang tumahimik ang paligid. Pilit na tumingin si Logan sa pinanggagalingan nila. Nakita niya ang pagdating ng isang aswang na matangkad at may malaking katawan.
Hindi siya maaaring magkamali. Si Draco ang aswang na yon. Si Draco, dumating na siya. Ano? Sugurin ko na ba siya? Hindi siya sasantuin ng palaso ko. Huwag mo na, Pablo. Parang pagpapakamatay ang gagawin mo na yan. Hindi pa natin siya kaya. Lalo na't sugatan si Logan. Maya-maya ay narinig nila ang nakakatakot at malaking boses ni Draco. Sa wakas, nangyari na ang matagal kong inakasama. Napabagsak ko na ang baryong ito. Kayong mga tao, simula ngayon ay ako na ang ituturing niyong Panginoon. Kaya lumahod kayong lahat at magbigay-pugay kayo sa akin. Sa takot ng mga tao, ay napilitang lumuhod ang mga yon sa harapan ni Draco. Ganyan nga. Sambahin niyo ko dahil simula sa gabing ito ay nakasalalay na sa akin ang inyong mga buhay. Lahat na susuway sa akin ay kamatayan ang kaparusahan. Simula ngayon ay mga alipin ko na kayong lahat. Ngunit nasaan na si Logan at ang matandang si Matias? Bakit hindi ko sila nakikita? Logan! Matias! Nasaan na kayo? Bakit hindi kayo magpakita sa akin? Bakit hindi ako nabanggit ng mukong na yun? Hindi ba niya ako kilala? Isa ako sa nakipaglaban sa kanya noon. Umalis na tayo rito. Bago pa tayo makita ni Draco, hindi pa natin siya kayang harapin sa sandaling ito. Lalo na sa kalagayan ni Logan. Sa ngayon, ay tatakas muna tayo at magpapalakas. O kaya, ay maghahanap tayo ng paraan para matalo si Draco. Pablo, buhatin mo na si Logan. Sa gubat tayo magtatago. Hindi na pumalag si Logan nang buhatin siya ni Pablo. Tahimik at nagmamadali silang lumayo. Tinahak nila ang daan papunta sa gubat. Nais mang makipaglaban ni Logan kay Draco, pero napagtanto niya na tama sina Pablo at Lolo Matias. Silang tatlo na lang ang pag-asa ng kanilang baryo upang makalaya ito mula kay Draco at hindi pwedeng may mangyaring masama sa kahit isa sa kanila. Matapos ang ilang oras na paglalakad, ay huminto sila at ibinaba na siya ni Pablo sa tabi ng isang puno. Ramdam pa rin niya ang labis na panghihina. Ano nang gagawin natin ngayon, Lolo Matias? Kailangan muna nating magpalakas. Lalong-lalo ka na, Logan. Dapat ay maghilom muna ang mga sugat mo bago tayo bumalik sa baryo upang labanan si Draco. Ang mga tao ho sa baryo, paano sila? Sigurado ko na sa sandaling to ay takot na takot sila. Baka isa-isa na rin silang pinapatay ng hayop na Draco na yun. Marahil din ay iniisip nila na inabando na natin sila dahil wala na tayo ron. Alam kong mahirap iwasan, pero huwag ka muna mag-isip ng hindi magagandang bagay dahil hindi yan makakatulong sa kalagayan mo ngayon. Sa palagay ko naman, ay hindi sasaktan ni Draco ang mga tao sa ating baryo. Narinig mo naman ang sinabi niya kanina na gagawin niyang alipin ng mga tao roon. Ipagdasal na lang natin na mabigyan tayo ng sapat na panahon para magpalakas bago may mas hindi magandang gawin si Draco sa ating baryo. Sandali nga lang, mawalang galang na. Pero gutom na ako. Iiwanan ko na muna kayo rito at maghahanap ako ng makakain. Nang umalis sandali si Pablo, ay hinubad ni Lolo Matias ang suot nitong damit. Pinunit nito yon at ginawa nito yung benda sa malalalim na sugat ni Logan. Maya-maya pa ay bumalik si Pablo na may dalang mga prutas. Yun ang kinain nila upang kahit paano ay maibsan ang kanilang gutom. Nang sumapit ang umaga, muli silang naglakad hanggang sa nakarating sila sa kuweba ng kadiliman. Doon nila napiling magtago, lalo na't alam nilang malaki ang posibilidad na hindi naroon
magtutungo si Draco dahil sa lugar na yun ito ikinulong. May malapit na ilog sa kuweba kaya hindi nila naging problema ang tubig. Ang kagubatan ang naging pansamantalang tirahan ni Logan, Pablo at Lolo Matias. Patuloy na nagpagaling si Logan mula sa mga sugat na nakuha niya sa laban. Araw-araw ay inaasikaso at ginagamot siya ni Lolo Matias gamit ang mga halamang gamot at agimat upang mapabilis ang kanyang paggaling. Habang si Pablo naman ang nangunguha ng pagkain at nagbabantay sa paligid. Isang umaga, nakaupo si Logan sa bato sa tabi ng ilog nang lumapit sa kanya si Lolo Matias. Nasaan po si Pablo? Kanina ko pa po siya hindi nakikita. Ayun, naghahanap ng makakain natin. Mabuti naman at kahit paano ay nagbabago na si Pablo. Mukhang nauunawaan na niya kung gaano kabigat at kaseryoso ang sitwasyon natin ngayon. Mabait naman po talaga si Pablo eh. Sadyang ikinukumpara lang niya ang sarili niya sa akin. Kaya minsan ay hindi siya magandang magsalita. Doon po siguro niya nilalabas ang inis niya sa akin. Alam ko naman yan. Kaya minsan, sinasagot ko rin siya para magkaroon siya ng kamalayan na hindi na tama ang lumalabas sa bibig niya. Oo nga pala, kanina pa kita tinitignan. Ang lalim yata ng iniisip mo. Iniisip ko lang po kasi ang baryo natin at kung ano na ang nangyayari sa mga tao ron. Halos 1 linggo na po kasi tayo nagtatago at wala pa tayong ideya kung ano na ang nangyayari ngayon sa baryo natin. Yan nga rin ang iniisip ko. Pero medyo sariwa pa ang mga sugat mo, Logan. Kung iniisip mo, napapayagan na kitang harapin mo si Draco, ay nagkakamali ka. Huwag ho kayo mag-alala, Lolo Matias. Hindi ko ho gagawin yan. Alam ko pong pagpapakamatay ang gagawin ko kung susugod ako ngayon kina Draco. Kailangan ko pang magpalakas. Hindi pa ako pwedeng makipaglaban sa kalagayan ko to. Pero hindi ko po akalain na 3 aswang ang makapagpapabagsak sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay kulang ang naging paghahanda ko. Binigo ko ang baryo natin. Lolo Matias. Huwag mong sabihin yan. Hindi pa tapos ang laban. Buhay pa tayo. At may dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na makatakas tayo kina Draco. Tayo ang magiging pag-asa ng ating baryo. Tumingin sa malayo si Logan. Palaging nasa isip niya ang kanyang layunin na mapatay si Draco at hindi siya mapakali sa bawat araw na dumadaan. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas tumitindi ang kanyang pagnanais na makabangon agad upang makapaghiganti. Ang bawat umaga ay tila isang pagsubok ng pasensya para sa kanya. Ngunit alam niyang darating ang panahon na mapapatay nila si Draco at mapapalaya nila ang kanilang baryo mula rito. Isang gabi, nagising si Logan mula sa isang napakasamang panaginip. Hindi niya napigilan ang mapasigaw dahil inakala niyang totoo yun. Nagising sina Pablo at Lolo Matias na nasa tabi niya sa loob ng kuweba. Ano ba yan? Istorbo ka naman sa pagtulog, Logan eh. Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Nanaginip po ako, Lolo Matias. Pinatay daw po ni Draco ang lahat ng tao sa baryo natin. Wala po siyang tinira. Tapos, isinunod niya tayong 3. Panaginip lang yan. Buti sana kung kagaya kita na nagkatotoo ang mga napapanaginipan. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Lolo, gusto ko po magtungo ngayon sa ating baryo. Logan, hindi pa magaling ang mga sugat mo. Hindi mo pa kayang makipaglaban. Hindi ho ako makikipaglaban. Gusto ko lang po malaman ang sitwasyon ng mga tao sa baryo natin. Gusto ko po makasiguro na buhay pa sila. Pambihira.
Talagang ganitong oras mo pa naisipang magpunta sa baryo, ah? Pwede bang itulog mo na lang yan, Logan? Hindi ko kayang matulog na lang. Matapos ng panaginip kong yun. Nag-aalala na talaga ako sa mga tao sa baryo. Lolo, pupunta po muna ako ron. Tatayo sana si Logan, pero mahigpit na hinawakan ni Lolo Matias ang braso niya. Hindi pa kita pinapayagan na umalis, Logan. Dito ka lang. Hindi ka aalis. Masyadong mapangalib ang gagawin mo. Pero paano na po mga tao sa baryo natin, Lolo? Gusto ko lang pong malaman kung buhay pa ba sila at walang katotohanan ng panaginip ko. Pangako po, Lolo Matias, hindi po ako makikipaglaban. Kahit na, delikado pa rin ang gagawin mong ito. Panigurado na maigpit ang pagbabantay na gagawin roon ng mga alagad ni Draco. Pero kung gusto mo talagang magtungo sa baryo para alamin ang lagay ng mga tao ron, ay bukas ng umaga tayo doon magtutungo. Tayo? Ibig sabihin kasama ako? Pwede ba namang hindi? Maaari namang kaming dalawa lang ni Logan ang umalis kung ayaw mong sumama sa amin. Ay, Diyos ko. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta wag na kayong maingay dyan at inaantok pa ako. Sige na, Logan. Pilitin mo matulog ulit. Pangako, bukas ng umaga ay magtutungo tayo sa baryo. Gusto mang umalis ni Logan ng oras na yon, ngunit alam niya na hindi siya magtatagumpay dahil pipigilan siya ni Lolo Matias. Napipilitan siyang bumalik sa pagkakahiga. Lumipas ang halos isang oras, pero nananatiling gising pa rin si Logan. Hindi kasi maalis sa utak niya ang nakakatakot na panaginip niya. Pakiramdam niya ay kailangan na talaga nilang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Pagsikat ng araw kinabukasan ay lumabas na ng kuweba si Logan. Agad niyang kinuha ang kanyang itak at nag-ensayo siya sa pakikipaglaban. Siniguro niya na kahit nagpapalakas siya ay hindi pa rin mawawala ang kaalaman niya pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Aba, ang aga mo naman yatang mag-ensayo, Logan. Hindi ka pa ba sanay na ginagawa ko to tuwing umaga? Sa bagay, kailangan mo ngang gawin yan. Kasi ikaw ang inaasahan ni Lolo Matias na tatalo kay Draco. Habang ako, parang wala siyang tiwala na kaya ko rin namang patayin si Draco. Pablo, pwede bang tigilan mo na ang pagkukumpara sa ating dalawa? Bakit? Kasi alam mong ikaw ang mas magaling sa ating dalawa, ganun ba? Walang mas magaling sa ating dalawa dahil para sa akin ay may kanya-kanya tayong lakas at kahinaan. Hindi ako mas magaling kaysa sayo at hindi ka rin mas magaling kaysa sa akin. Ano ba pinagsasasabi mo? Wala dapat na kompetisyon na namamagitan sa ating dalawa. Hindi tayo narito para makipagpaligsahan kung sino ang mas mahusay, mas matapang o mas malakas. Narito tayo para magtulungan, lalo na't iisa lang naman ang ating layunin. Sa oras na ito natin higit na kailangan na magkaisa. Hindi mo ba naaalala kung gaano tayo kasaya noon bilang magkaibigan? Kaya sana, bumalik na yung dati nating pagkakaibigan. Yung nagtutulungan tayong dalawa at walang pagalingan na nagaganap. Tila umurong ang dila ni Pablo sa mga sinabi ni Logan. Kapansin-pansin din ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata nito. Dahil doon ay nalaman ni Logan na may tinamaan siya sa puso ni Pablo dahil sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang lumapit sa kanila si Lolo Matias, ay tumalikod sandali si Pablo upang punasan ang luha na nagbabadyang malaglag mula sa mga mata nito. Baka naman nagtatalo na naman kayong dalawa. Magpaawat kayo at napakaaga pa. Hindi po, Lolo Matias. Nag-uusap lang po kami ni Pablo. Ganun ba? Oo nga pala, Logan. Handa ka na bang magtungo tayo sa baryo? Opo, Lolo. Handa na po ako. Kung ganun ay tara na. Pero ipapaalala ko sa'yo na hindi tayo pupunta roon para makipaglaban.
Hindi tayo pwedeng makita ng kahit na sino, kahit ng mga taong nakatira roon. Pupunta tayo ron para alamin ang kalagayan ng mga tao. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lolo Matias. Mabuti naman. Gusto ko lang makasiguro na hindi ka gagawa ng bagay na ikakapahamak natin. O siya, tara na, para makabalik din kagad tayo. Pablo, total hindi ka sasama sa amin, ay maiwan ka rito. Magbantay ka. Tumango si Pablo. Matapos yun, ay nagsimula ng maglakad sina Logan at Lolo Matias patungo sa kanilang baryo. Habang naglalakad, ay paulit-ulit na nagdadasal si Logan na sana ay hindi totoo ang panaginip niya kagabi at buhay pa rin ang mga tao sa baryo nila. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo nang biglang humabol sa kanila si Pablo. Oh, anong ginagawa mo rito? Sasama na lang po ako sa inyo. Paniguradong maiinip lang ako sa kuweba kasi mag-isa lang ako ron eh. Sige, pero huwag kang maingay doon. Kilala ko pa naman yung bunganga mo. Nagpatuloy na ang tatlo sa kanilang paglalakad. Maya-maya ay nasa unahan na ni Logan at Pablo si Lolo Matias. Oo nga pala, Logan. Tungkol dun sa mga sinabi mo sa akin kanina. Oh, anong tungkol sa mga yon? Napagtanto ko kasi na tama ka. Simula nang sinagot ka nung babaeng parehas nating nililigawan, ay inisip ko na karibal kita sa lahat ng bagay. Lalo na, nung naging mandirigma na rin ako. Wala akong ibang gusto kundi ang mahigitan ka. At dahil doon, nakalimutan ko na ang mga pinagsamahan natin bilang magkaibigan. Saka yung sinabi mo na gusto mong ibalik ang dati nating pagkakaibigan. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong mangyari yan, kaya lang, palagi ako nauunahan ng pagiging mapagmalaki ko. Iniisip ko na baka huli na ang lahat para maging totoong magkaibigan ulit tayo. Hindi pa huli ang lahat, Pablo. Habang nabubuhay tayo at may kagustuhan tayo na ibalik ang dati, ay mangyayari pa rin ang bagay na yun. Pero ibig man sabihin yan tinatapos mo na ang pakikipagkompetensya sa akin? Oo, gusto ko na maging magkaibigan ulit tayo. Pangako, aalisin ko na ang inggit sa katawan ko. Saka sana, mapatawad mo ko sa mga hindi magagandang bagay na nagawa ko sa'yo ah. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan sa akin Basta kalimutan na natin ang lahat ng hindi magagandang nangyari. Magsisimula ulit tayong dalawa bilang magkaibigan at kasama si Lolo Matias ay palalayain natin ang ating baryo mula kay Draco at sa mga alagad niya. Ayos! Salamat, Logan ha. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. Napakabait mo pa rin. Pwede ba kitang yakapin? Oo naman. Huwag ka lang hahalik ha. Sira ulo. Napatawa ang dalawa. Huminto muna sila sa paglalakad. Nang yakapin ni Pablo si Logan, ay parehas silang naluwa. Labis ang kasiyahan ni Logan dahil alam niyang simula sa oras na yon ay bumalik na ang pagkakaibigan nila ni Pablo na matagal niya nang ipinagdadasal na mangyari. Kung meron mang isang bagay na magandang nangyari sa pagsalakay ni Draco sa kanilang baryo, masasabi niya na yun ay ang muling pagkakabuo ng kanilang pagiging magkaibigan ni Pablo. Ano ba nangyayari dyan? At mukhang nagdadrama na kayong dalawa. Aba, mukhang nagkabati na yata kayo Opo, Lolo. Okay na po kami ni Pablo. Totoo ba, Pablo? Okay na kayo ni Logan? Opo, humingi na rin po ako ng tawad kay Logan. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya sa ginawa niyong dalawa. Ngayon, sigurado na ako na mananalo tayo sa laban natin kay Draco dahil mas magiging matibay na ang ating puwersa. Pero mamaya na kayo mag-usap at kailangan na nating makarating sa baryo. Nang ipagpatuloy ni Logan ang kanilang paglalakad, ay magaan na ang kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kasiyahang kanyang nararamdaman dahil sa wakas ay nagkaayos na rin sila ulit
ni Pablo. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, ay nakarating na sina Logan sa bukana ng gubat. Nagtago sila sa likod ng isang malaking bato at mula roon ay tanaw nila ang baryo. May mga naglalakad na mga tao na noon lamang nila nakita, kaya sigurado sila na mga aswang ang mga yon na nasaan yung tao dahil umaga pa lang. Nasaan na ang mga nakatira sa baryo natin? Bakit hindi ko sila nakikita? Hindi kaya nasa loob sila ng kanilang mga bahay at hindi pinapalabas? O maaari rin na inilagay sila sa kulungan? Napakahayop talaga ni Draco kung ganyan nga ang ginawa niya. Pero kailangan natin makasiguro kung ano nga ang nangyari sa mga tao. Pupunta ako sa baryo. Huwag kayo mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para hindi ako makita ng mga aswang. Teka, masyadong delikado yung naiisip mong gawin, Logan. Tama si Lolo Matias, Logan. Pero yun lang ang paraan para makasiguro tayo kung buhay pa nga mga kababayan natin. Sige, kung ganun ay ako na lang ang titingin sa mga tao. Mahina ka pa, Logan eh. Kapag may nakakita sa iyong aswang, baka patayin ka nila. Isa pa, kayong dalawa ni Lolo Matias ang kilala ni Draco. Samantalang ako, hindi niya ako naaalala. Hindi ba, kayong dalawa lang ang nabanggit niya nung unang gabing umatake siya rito? Ibig sabihin, kahit nakita niya ako, ay baka isipin niya na isa lang ako sa mga taong ginawa nilang alipin. Pabor ako sa ideya mo na yan, Pablo. Logan, hayaan mo na lamang si Pablo magtungo mismo sa ating baryo. Mas malakas siya kumpara sa'yo. Kaya kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, ay makakalaban siya na maayos. Tumiim ang bagang ni Logan at pinag-isipan niya ang sinabi ng kanyang mga kasama. Napagtanto niya na may punto ang mga ito at hindi siya maaaring magpadala sa bugso ng kanyang damdamin ng sandaling yon. Sige, payag ako. Ikaw na magtungo sa baryo, Pablo. Pero ipangako mo na babalik ka rito kapag nakita mo na ang mga nangyayari sa mga kababaryo natin. Huwag ka mag-alala, babalik agad ako. Hindi pwedeng may masamang mangyari sa akin, no? Lalo na't bago pa lamang tayo na nagkakaayos. Kapag lumipas na ang kalating oras at wala pa rin ako, ay umalis na kayo. Pero hindi ibig sabihin nun na may masama na nangyari sa akin. Susunod ako sa inyo sa kuweba. Pangako. Sige, mag-iingat ka, Pablo. Nakangiting tumango si Pablo. Bago ito umalis, ay iniwanan nito ang pana at mga palaso nito dahil makakahalata kagad ang mga aswang kapag nakita ng mga yon na may dalang armas si Pablo. Lumabas na si Pablo sa kanilang pinagtataguan at kaswal itong naglakad palapit sa mismong baryo. Lumiko ito sa isang makipot na daan at nawala na yon sa paningin ni Logan at Lolo Matias. Matyagang naghintay si Logan sa pagbabalik ni Pablo. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakaramdam na ng kaba si Logan para sa kanyang kaibigan. Ano na po kaya ang nangyari kay Pablo? Sundan ko na po kaya? Baka po nahuli na siya ng mga aswang eh. Kumalma ka. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas. Simula nang umalis si Pablo. Isa pa, parang hindi mo naman kilala ang kaibigan mo. Tuso siya, kaya sigurado ko na makakaisip siya ng paraan para makatakas kung sakaling mahuli man siya. Kinakabahan po ako, Lolo eh. Ngayon ko lang po napagtanto na mali yata itong naisip kong gawin natin. Mabuti na rin ito para alam natin ang nangyayari sa mga tao sa ating baryo. Ang totoo ay iniisip ko na itong gawin, pero hindi pa sana sa ngayon. Basta, ipagdasal na lang natin na makakabalik sa atin ang ligtas si Pablo. Habang naghihintay sa pagbabalik ni Pablo, ay ipinagdasal ni Logan ang kaligtasan ng kanyang kaibigan. Ngunit mas lalong tumindi ang kaba niya nang lumagpas na ang kalahating oras pero hindi pa rin bumabalik si Pablo. Lolo, lagpas na po ng kalahating oras pero wala pa rin si Pablo. Kailangan ko na po siya sundan. Pumirmi ka lang dito.
Yan ang ayoko sa'yo, Logan eh. Masyado ka nagpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Yan ang magpapahamak sa'yo, maniwala ka. Pero buhay po ng kaibigan ko ang maaaring nanganganib ng sandaling ito. Pasensya na. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi niyo na po ako mapipigilan. Pupuntahan ko na po si Pablo. Tumayo na si Logan at handa na sana siyang umalis nang makita nila na mabilis na naglalakad si Pablo papunta sa kanila. Nang nasa harapan na nila si Pablo, ay doon na nakahinga ng maluwag si Logan. Salamat sa Diyos at bumalik ka na, Pablo. Abay, munti ka ng sundan ni Logan. Pasensya na kayo kung medyo natagalan ako. Hindi kasi ako maaaring bumalik agad dito habang may mga aswang na nakatingin sa akin. Ano nakita mo? Sabihin mo sa amin, kumusta ang mga tao? Maraming nakakulong sa liwasan, pero may ilan na hindi nakakulong at nagsisilbi sa mga aswang at kay Draco. Isang aswang ang nakakita sa akin at sinabi ko na isa ako sa mga tagapagsilbi, kaya hindi siya naghinala sa akin. Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin, ay hindi pala totoo ang aking panaginip. Pero narinig ko na kada gabi daw ay may isang tao na inaalay kay Draco. Gabi-gabi ay isang buhay ang nawawala. Napakahayop talaga ng Draco na yun. Kailangan ko na talagang magpalakas para maaari ko na siyang makaharap. Ang mabuti pa ay sa kuweba na natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap. Umalis na tayo bago pa may aswang na makakita sa atin. Sinunod ni Logan at Pablo ang sinabi ni Lolo Matias. Magkasama silang umalis ng tahimik, palayo sa kanilang baryo. Habang naglalakad pabalik sa kuweba kung saan sila pansamantalang nagtatago, ay mas lalong nag-alab ang puso ni Logan sa labis na puot para kay Draco at sa mga alagad nitong aswang. Masakit para sa kanya na malaman na inaalipin at ginagawang pagkain ni Draco ang mga tao sa kanilang baryo. Kapwa pagod na pagod ang tatlo nang makarating sila sa kuweba. Naupo silang tatlo habang habol ang kanilang paghinga. Pablo, maaari bang kumuha ka ng tubig sa ilog? Saka maghanap ka na rin ng ating makakain. Kailangan nating makabawi ng lakas. Ano? Bakit akong gagawa nun? Pare-parehas lang naman tayong pagod, di ba? Aba, bakit tila nagrereklamo ka na ngayon sa gawain mo na yan? Hindi ba ikaw mismo nagsabi na sa'yo ang toka ng paghahanap ng ating pagkain? Oo nga pala. Pasensya ka na, Lolo Matias. Nakalimutan ko. Bata ka, pero makakalimutin ka na. Sige na, kumilos ka na. Sige po, aalis po muna ako para maghanap ng pagkain nating tatlo. Nang makaalis na si Pablo, ay malakas na naisuntok ni Logan ang kanyang kamao sa lupa. Doon niya ibinuhos ang galit na kanina pa nais kumawala sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Logan. Maging ako ay galit na galit din sa mga nalaman natin kay Pablo. Hindi nararapat na maging alipin ng mga tao sa ating baryo. Higit sa lahat, hindi sila dapat maging pagkain lang ni Draco at ng mga alagad niyang aswang. Hindi ko po alam kung gaano katindi ang takot ng mga tao sa tuwing sasapit ang gabi habang iniisip nila na maaaring sila o isa sa mga mahal nila sa buhay ang kailangan mamatay. Lolo, gusto ko na pong harapin si Draco. Hindi ko na po kayang patagalin pa ang impyernong nangyayari sa ating baryo. Logan iyo, sana ay maunawaan mo na hindi pa ito ang tamang panahon. Alam kong masakit, pero kailangan nating magtiis. Hindi sapat ang ating itak para talunin si Draco. Kahit ng mga agimat na aking dala, ay alam kong walang laban kay Draco. Pero Lolo Matias, kailan pa? Kailan pa darating ang tamang panahon na yan? Kapag ba ubos na ang mga tao sa baryo natin? Kung buhay pa sana ang nagbabagang batis dito sa gubat, malamang ay maaari tayong magkaroon ng laban kay Draco. Nagbabagang batis? Parang ngayon ko lang po narinig ang salitang yan. Hindi ka pa ipinapanganak
nang matuklasan ng mga tao sa ating baryo ang nagbabagang batis dito sa gubat. Makikita mo yon kapag sinundan mo ang direksyon kung saan sumisikat ang araw. Nasa tabi yon ng dalawang magkatabi na puno ng balete. Ano po bang magagawa ng batis na sinasabi nyo? Ang nagbabagang batis ay hindi kagaya ng isang normal na batis lang. Yun ay literal na nagbabaga at nag-aapoy. Yun ay ginawa ng mga diwata upang maging instrumento para mas madaling mapatay ng isang tao ang mga aswang. Kapag inilublog mo ang iyong sandata sa nagbabagang batis, magkakaroon ng kakaibang kapangyarihan ng iyong sandata. Babalutin ito ng apoy sa tuwing ito ay gagamitin mo sa pakikipaglaban. Magiging mabisang sandata laban sa mga aswang ang sandatang na itutubog sa batis na yon. Kung ganun, kailangan po nating mapuntahan ng batis na sinasabi po ninyo. Hindi lahat ng sandatang itutubog doon ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Pili lamang ang mga taong nabibigyan ng basbas ng nagbabagang batis, Logan. Isa pa, matagal nang wala ang nagbabagang batis dahil sa pang-abuso ng mga tao. Nagalit ang mga diwata dahil maraming tao na nabigyan ng basbas mula sa batis tapos ginamit lang sa kasamaan. Pero wala naman po mawawala kung pupuntahan po natin ang nagbabagang batis. Malay niyo po, ay muli yung lumitaw sa tagal ng panahon. Duda ako sa bagay na yan, Logan. Sigurado ko na hindi na yun muling lilitaw dahil kapag nagalit ang mga diwata, ay hindi na muling ibabalik ng mga ito ang isang bagay na binawi na ng mga ito. Naputol ang pag-uusap ni na Logan at Lolo Matias sa pagdating ni Pablo. May dala itong mga prutas na inilapag nito sa kanilang harapan. Grabe, nakakapagod. Ang hirap maghanap ng pagkain dito sa gubat. Sa susunod, isa naman sa inyo maghanap ha. Hindi yung palaging ako na lamang ang inutusan yung gumawa niyan. Bakit parang mainit yata ang ulo mo ngayon, Pablo? Ikaw naman palagi ang naghanap ng pagkain natin. Pero ngayon ko lang narinig na nagreklamo ka sa gawain na yan. Malamang, ako na nga ang sinabihan yung magtungo sa baryo. Tapos pagdating dito ako pa ang maghahanap ng pagkain. Lalo ka na, Logan. Kumilos-kilos ka naman sana. Hindi porke ikaw ang tinaguri ang pinakamahusay at magaling naman dirigma sa ating baryo magbubuhay hari ka rito. Tama na yan. May grasya sa harapan natin. Ang mabuti pa ay kumain na muna tayo at mamaya ipag-usapan natin ang toka sa paghahanap ng pagkain. Lihim na napatingin si Logan kay Pablo dahil tila may napansin siya ritong kakaiba. Hindi niya matukoy pero parang may mali sa kanyang kaibigan ng sandaling yun. Pansamantala muna niya yung isinantabi at itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagkain. Matapos kumain ay lumabas ng kuweba si Pablo. Naiwan naman doon sina Logan at Lolo Matias. Iniligpit ni Logan ang mga balat at buto ng mga prutas na kanilang kinain at itinapon niya yon sa labas. Nakita niya si Pablo na naglalakad palayo at wala siyang ideya kung saan yun papunta. Habang pinagmamasdan ni Logan si Pablo, ay naalala niya ang inasal nito kanina. Matapos yun, ay bumalik na siya sa loob ng kuweba at umupo siya sa tabi ni Lolo Matias. Lolo, wala po ba kayong napansin kanina kay Pablo? Alin? Yung pagiging arogante niya? Hindi ba't normal naman na sa kanya yun? Hindi ka pa rin ba sanay sa ugali ng kaibigan mo na yon? Alam kong ganun talaga ang ugali niya. Pero Lolo Matias, nagtataka lang po ko kung bakit parang galit siya sa akin. Gayong nagkaayos na po kami kanina. Tapos may mga sinabi siya na hindi tumutugma sa mga nangyari kanina. Gaya ng sinabi niya na tayo nagpapunta sa kanya sa baryo, pero ang totoo ay siyang nakaisip nun, di ba? Pati yung paghahanap niya ng pagkain.
Hindi ba ilang beses na nating sinabi sa kanya noon na tayo naman ang maghahanap ng pagkain, pero palagi niyang sinasabi na siya na lang ang pwedeng gumawa nun kasi yun lang ang ambag niya. Hindi po ba nakakapagtaka yun? Oo nga no. Dahil sa mga sinabi mo na yan, ay napagtanto ko ang bagay. Nakataka-taka ngayon kay Pablo. Pero baka naman sadyang napagod na siya. Hayaan na lang muna natin siya at panigurado kapag nakapagpahinga na yon, ay magiging maayos na ulit ang kanyang pag-iisip. Inisip na lamang ni Logan na tama si Lolo Matias. Ngunit may parte pa rin ng utak niya ang nagsasabing may mali at may kakaiba kay Pablo at tila nais niyang alamin kung ano yon. Maghapon na hindi nakita ni na Logan at Lolo Matias si Pablo. Hindi na nila ito hinanap dahil naiisip nilang baka nagpapalamig lamang ito ng ulo dahil sa nangyari kanina. Itinuon na lamang ni Logan ang kanyang sarili sa pag-iensayo. Nang matapos na siya, ay nilapitan niya si Lolo Matias na nakaupo sa bukana ng gubat. Lolo, Kanina pa po wala si Pablo ha. Sana kaya nagpunta yun? ay nako. Ewan ko ba sa kaibigan mo na yon. Ang mabuti pa siguro ay hanapin ko na siya at malapit ng dumilim. Teka, ako na lang po. Ako na maghahanap sa kanya. Dito na lang po kayo. Sigurado ka ba? Hindi ba't pagod ka dahil kakatapos mo lang na magsanay? Kaya ko pa po, Lolo Matias. Sanay na po ang katawan ko sa pagod. Abay sige, ikaw na maghanap kay Pablo at ako na lang muna ang maghanap ng pagkain natin para mamaya. Mag-iingat ka, Logan. Kayo rin po. Aalis na po ako, Lolo Matias. Tinaak ni Logan ang direksyon kung saan niya nakita na pumunta kanina si Pablo. Makalipas ang ilang minutong paghahanap kay Pablo, ay bigo pa rin siyang makita ito. Hanggang sa bigla na lang bumalik ang pakiramdam niya na may mali kay Pablo. Napahinto siya sa paglalakad upang makapag-isip ng maayos. Hindi. Nakapagtataka talaga kung bakit bigla na lang naging ganun ang ugali ni Pablo. Ayos na kami. Ang ganda pa ng pag-uusap namin. Tapos bigla na naman siyang bumalik sa dati niyang ugali. May nangyari kaya habang naroon siya sa baryo kanina? Patuloy na nag-isip si Logan hanggang sa naisip niya na magtungo sa kanilang baryo. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang magtungo roon, pero tila may boses na nagsasabi na kailangan niya roon bumalik dahil doon niya malalaman ang kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Mag-isang naglakad si Logan papunta sa kanilang baryo. Minsan ay tumatakbo siya para mas maging mabilis na makarating siya roon. Kapag nakakaramdam na siya ng pagod, ay saka lang siya muling naglalakad. Gabi na nang makarating si Logan sa bukana ng gubat. Umikot siya sa gilid ng baryo at nagpunta siya sa tabi ng liwasan. Nagtago siya sa likod ng isang puno at doon niya nakita ang mga taong nakakulong doon. May nakapalibot na mga kawayan sa paligid ng liwasan at yun ang nagsisilbing harang upang hindi makalabas ang mga taong nakakulong roon. Nakakaawa naman sila. Halatang hindi sila pinapakain ng maayos. Inisa-isang tignan ni Logan ang mga taong nakakulong sa liwasan. Bigla siyang nanlamig nang makita niya na isa sa mga nakakulong doon ay si Pablo. Nakasandal yun sa harang na kawayan. Puno yun ng sugat sa katawan at bakas sa muka. Ang labis na pangihina. Anak nang, kaya naman pala hindi na siya nakabalik kasi nahuli siya ng mga aswang. Ano naman kayang ginawa niya at nahuli siya? Hindi talaga siya nag-iingat kahit kailan.
Tinignan ni Logan ng mabuti ang paligid. Wala siyang nakitang kahit isang aswang na nagbabantay sa kulungan. Marahil ay masyado ng tiwala ang mga aswang na walang mangangahas na tumakas sa mga taong naroon dahil sa labis na takot. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Logan bago siya nagsimulang maglakad ng tahimik palapit sa gilid ng kulungan. Nang may mga taong nakakita sa kanya, ay agad siyang sumenyas na huwag maingay ang mga ito. Nakuha naman agad ng mga tao ang ibig niyang sabihin, kaya walang kahit isa ang nag-ingay. Lumapit si Logan sa tabi ni Pablo. Kinalabit niya ito sa balikat at nang lumingon ito sa kanya, ay nanlaki ang mga mata nito. Logan, salamat naman sa Diyos at pumunta ka rito. Huwag ka maingay. Baka mamaya may aswang na makarinig sa atin eh. Ano ba nangyari? Paano ka nahuli ng mga aswang? Nahuli nila ako nung nagpunta tayo rito kaninang umaga sa baryo. Ano? Teka. Paano nangyari yun? Kasama ka pa naming umalis dito kanina. Hindi ako ang kasama niyong umalis kanina, kundi si Draco. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun pero kinopya niya ang itsura ko. Pesteng aswang yun. Marunong na siyang manggaya ng anyo ngayon. Kahit nga yata hayop, kaya niyang gayahin eh. Anak nang, kung ganun, si Draco ang kasama namin ni Lolo Matias kanina pa. Kaya pala iba ang ugali mo. Parang galit na galit ka sa akin. Kahit na nagkaayos sa tayo. Humingi kasi si Draco ng impormasyon tungkol sa akin para maging epektibo ang pagpapanggap niya. Sinadya ko namang sabihin na galit ako sa'yo para magtaka ka kung bakit ganun ang pakikitungo ko sa'yo. Salamat naman at napansin mo yun dahil alam kong yun ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Tama ka, Pablo. Pero si Lolo Matias, mag-isa lang siya sa kuweba. Baka kung ano na nangyayari sa kanya dahil nandun si Draco. Bumalik ka na muna ron, Logan. Iligtas mo muna si Lolo Matias. Ayos lang kami rito. Sige na, bilisan mo na. Ang sabi niya sa akin ay balak niya kayong patayin ni Lolo ngayong gabi. Hindi na nga nagsayang ng oras si Logan at mabilis siyang tumakbo pabalik sa kuweba ng kadiliman. Kulang na lang ay lumipad siya sa labis na pagmamadali. Hindi niya lubos maisip na nagawa silang maisahan ni Draco. Walang niya ka! Napakatuso mo talaga, Draco! Subukan mo lang na may gawing hindi maganda kay Lolo Matias. Makikita mo kung sino talaga ako! Matapos ang halos isang oras, ay patuloy pa ring tumatakbo si Logan. Tila hindi siya nakakaramdam ng pagod dahil ang tanging nasa isip niya ng mga oras na yon ay ang kaligtasan ni Lolo Matias. Malapit na siya sa kuweba ng kadiliman nang mapahinto siya dahil nakita niya si Lolo Matias sa kanyang unahan. Habol ang paghinga na lumapit si Logan sa matanda at hinawakan niya ang magkabilaan nitong balikat. Lolo Matias, kumusta po kayo? Hindi po ba kayo sinaktan ni Draco? Ano ba sinasabi mo? At bakit naman ako sasaktan ni Draco? Hindi ba't nandun siya sa baryo? Kasama po natin siya rito sa gubat. Nilinlang niya po tayo. Teka, hindi kita maintindihan, Logan. Ipaliwanag mo nga sa akin ng maayos ang sinasabi mo. Lolo Matias, ganito po kasi ang nangyari. Ang totoo, nahuli ni na Draco si Pablo nung magpunta tayo kanina sa baryo. Ginaya ni Draco ang itsura at anyo ni Pablo at siyang sumama sa atin pabalik dito sa kuweba. Balak po ni Draco na patayin tayong dalawa ngayong gabi. Ano ka mo? Totoo ba yan sinasabi mo? Saka, paano mo naman nalaman ang lahat ng yan? Bumalik po ako sa baryo at doon ko nalaman na isa si Pablo sa nakakulong sa liwasan. Sa kanya ko po nalaman ang lahat. Kaya bumalik po agad ako rito dahil nag-alala po ako sa inyo kasi baka kung ano ang ginawa sa inyo ni Draco. Si Pablo ay si Draco po pala. Nakita niyo po ba siya? Hindi pa siya bumabalik simula nang umalis siya kanina. Hindi ko rin alam kung nasaan siya ngayon. Lolo, kapag nakita po natin si Draco na nagpapanggap na si Pablo, ay huwag niyo pong ipapahalata na alam na po natin ang totoo.
Pero sa ngayon, ay isang bagay lang po ang naiisip kong paraan para matalo natin si Draco. Ano ang paraan na naiisip mo? Ang nagbabagang batis po. Alam ko pong sinabi niyo sa akin na wala na ang batis na yon. Pero gusto ko pa rin pong magtungo doon. Gusto ko masiguro kung wala na ba talaga yon. Yun lang po ang paraan para maging makapangyarihan ng aking itak. Para kahit mahina pa ang aking katawan, ay magagawa ko pa rin paslangin si Draco. Kung yan ang gusto mong gawin, ay hindi na kita pipigilan, Logan. Sige na, magtungo na tayo ngayon sa nagbabagang batis. Hinanap ni Logan kung nasaan ang silangan at saka sila nagsimulang maglakad ni Lolo Matias papunta sa sinasabi nito na nagbabagang batis. Kahit walang kasiguraduhan ang lakad nila kung naroon pa rin ang naturang batis, ay nais pa rin magbakasakali ni Logan. Sandali lang, ano pala nagtulak sa'yo para magtungo sa nagbabagang batis bukod sa kagustuhan mong talunin si Draco? Nakita ko po kasi ang kalagayan ng mga tao sa baryo natin. Sobra po akong naawa sa kanila. Napakarami po sa kanila ang payat na at nangihina. Sigurado po ako na hindi sila pinapakain ng maayos doon at sinasaktan pa. Hindi ko na po kayang patagalin ang paghihirap nila. Sa sandaling mailublob kong itakbo sa nagbabagang batis, ay naniniwala ako na mapapatay ko na po ang hayop na si Draco. Sandali, bakit mo naman kailangang ilublob ang iyong itak sa nagbabagang batis? Ano? Teka, nakalimutan niyo na po ba? Hindi po ba ang sabi niyo sa akin ay kailangan kong ilublob sa nagbabagang batis ang aking itak upang maging makapangyarihan to? Ano po ba nangyayari sa inyo, Lolo Matias? Ay, oo nga pala, no. Nakalimutan ko. Sinabi ko nga pala sa iyon. Pasensya ka na. Sa dami ng mga nangyayari, ay nagiging makakalimutin na yata ako. Sana talaga ay magtagumpay ka sa pagpaslang kay Draco para bumalik na ang kapayapaan sa ating baryo. Mangyayari yan, Lolo. Mangyayari yan. Basta't manalig lang po tayo palagi sa ating Panginoon. Hindi na muna nag-usap sina Logan at Lolo Matias. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa pagtuntun sa nagbabagang batis. Makalipas ang napakahabang paglalakad, ay nakita na ni Logan ang dalawang magkatabing puno ng balete. Sa unahan ng dalawang puno ay merong malalim na lupa na tila ba isang hukay. Lumapit sila roon. Nandito na po tayo. Yan na po ang dalawang puno ng balete na sinabi niyong palatandaan ng kinaroroonan na nagbabagang batis. Ngunit, nasaan na ang batis na sinasabi mo? Yang malalim na bahagi po ng lupa. Nararamdaman ko po na yan ang nagbabagang batis. Hindi po ba ang sabi niyo ay may mga diwatang nagbabantay dyan? Kailangan ko po sigurong makausap sila. Tumayo si Logan sa tabi ng palalim na lupa. Huminga siya ng malalim at siniguro niya na ang mga susunod niyang sasabihin ay mula sa kanyang puso. Mga diwata! Mga kaibigan diwatang nagbabantay sa nagbabagang batis. Nakikiusap ako sa inyo. Ibalik niyo ang nagbabagang batis kahit sa huling pagkakataon. Hindi ko to hinihiling para aking sarili, kundi para sa aming baryo na nawawasak dahil sa mga pesting aswang. Kailangan ko ang kapangyarihan ng batis upang magtagumpay ako sa aking layunin na muling maging malaya ang aming baryo. Sa ngalan ng bawat inosenteng buhay na pinaslang ng mga aswang at sa mga taong patuloy na umaasa sa akin, ay isinusumpa kong gagamitin ko ang kapangyarihan na ipagkakaloob niyo sa akin sa kabutihan. Nagulat si Logan nang bagyang gumalaw ang lupa. Animo ay lumindol. Sa gitna ng hukay na nasa kanyang harapan ay sumingaw ang makapal na puting usok. Bumulwak ang tubig
Kasabay ng usok at sa isang kisap mata ay napuno ng tubig ang dating tuyong batis. Unti-unting kumulo ang batis hanggang sa tuluyan na yung nagbaga at nag-apoy. Hindi makapaniwalang napatingin si Logan kay Lolo Matias. Lolo, nagtagumpay tayo. Pinakinggan ako ng mga diwata. Ibinalik na nila ang nagbabagang batis. Huwag ka na magsayang ng sandali, Logan. Sige na, bilisan mo. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Lumuhod si Logan sa gilid ng nagbabagang batis. Inilublub niya roon ang kanyang itak at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na gumapang sa kanyang katawan. Sigurado siya na ang enerhiyang yun ay mula sa batis. Nang iangat niya ang kanyang itak, ay labis siyang namanga sapagkat nagbabaga na rin yun at balot na yun ng apoy. Maraming salamat po mga diwatang nagbabantay sa nagbabagang batis. Salamat po talaga. Umasa kayo na magiging totoo ako sa mga ipinangako ko sa inyo. Gagamitin ko to sa kabutihan. Ipagtatanggol ko ang aming baryo laban sa kampon ng kadiliman. Lolo, tara na po. Hanapin na po natin si Draco. Sandali lang, Logan. Maaari ko bang mahawakan ang iyong itak? Ano po? Pero bakit po, Lolo Matias? Kailangan pa ba ng dahilan para ipahawak mo sa akin yan? Sundin mo na lang ako. Pero hindi ko po alam kung maaari ko ba itong ipahawak sa inyo. Baka po, mawala ka pang nyarihan ito pag pinahawak ko sa ibang tao. Huwag ka nang marami sinasabi. Ibigay mo na lang sa akin ang itak. Nabigla si Logan sa pagsigaw na yun ni Lolo Matias. Kilala niya ang matanda na kahit gaano katindi ang emosyon nito, ay hindi nito nagagawang sumigaw. Nang sandaling yun, ay nagkaroon siya ng duda kung si Lolo Matias nga ba talaga ang kanyang nasa harapan. Bakit ba hindi ko napansin kaagad kanina? Huwag ka na magpanggap, Draco. Alam kong hindi ikaw si Lolo Matias. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lolo Matias. Biglang nagkulay pula ang mga mata nito at doon na ito nagsimulang magbago ng anyo. Sa isang iglap ay naging si Draco, si Lolo Matias. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang iyong itak. Magagamit ko yan sa aking pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala. Dahil kapag ipinagkaloob mo yan sa akin, ay pakakawalan ko na ang mga tao sa inyong baryo. Hindi ako tanga para maniwala sa mga sinasabi mo. Humanda ka. Dahil katapusan mo na, Draco! Biglang sumugod si Draco. Tinaga ito ni Logan, pero mabilis na nakaiwas ang aswang. Nagpalitan sila ng pag-atake hanggang sa isang malalim na hiwa ang tumama sa dibdib ni Draco. Sumirit ang maitim na dugo nito, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Bagkus ay lalo pa itong nagngalit at tumitig ng masama kay Logan. Umatras ng bahagya si Draco. Hindi ako nagpakahirap para makatakas sa kuweba ng kadiliman para lang mapatay ng isang kagaya mo. Ang pamilya mo ang matagal ng tinik sa aking lalamunan, kaya sisiguraduhin ko na kahit may makapangyarihan kang itak, ay hindi ka magtatagumpay na paslangin ako. At hindi rin ako papayag na hindi kita mapapaslang bago sumikat ang araw. Sandali lang. Hindi ba't nang nilugnog mo yung itak mo sa nagbabagang batis ay naging makapangyarihan ito? Ano kaya ang mangyayari kung ako mismo ang lumublob sa batis? Anong sinasabi mo? Marahil kapag ginawa ko yun, ay mas magiging malakas at makapangyarihan ako. Ako na ang hihirangin na pinakakinatatakutang aswang sa balat ng lupa. At kahit ang itak na hawak mo, ay hindi ako magagawang patayin. Nababaliw ka ng hayop ka.
Oo, baliw ako. Baliw na baliw ako sa kapangyarihan. Ngayon, tignan natin kung magagawa mo pa akong patayin sa aking gagawin. Nagimbal si Logan nang biglang tumalon si Draco sa nagbabagang batis. Mabilis itong nilamon ng batis at napatulala siya ng ilang segundo sa ginawang yun ni Draco. Biglang kinabahan si Logan. Naisip niya na kung magiging mas malakas nga si Draco, ibig sabihin ay wala na silang magiging laban dito kahit ano pang makapangyarihang sandata ang kanilang gamitin. Nang sandaling yun, ay dumating na si Lolo Matias. Sabi ko na nga ba, at nandito ka. Diyos ko, ano ito? Ang nagbabagang batis, bumalik na. Lolo, ginaya po kayo ni Draco. Akala ko po ay kayo siyang. Ano ka mo? Mahabang kwento po. Pero sa ngayon, ay inilublob po ni Draco ang sarili niya sa nagbabagang batis. Ang sabi niya ay magiging makapangyarihan daw siya kapag ginawa niya yon. Napatingin sina Logan at Lolo Matias sa batis. Nang mula roon, ay unti-unting umaon si Draco. May nakakatakot na ngising nakapaskil sa muka ng aswang. Tumayo si Draco sa gilid ng nagbabagang batis. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng batis. Ngayon, humanda kayong dalawa. Dahil katapusan nyo na! Nagsimulang humakbang si Draco, papalapit kina Logan at Lolo Matias. Lolo, sige na po. Umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Ako ang harap sa kanya. Hindi! Hindi kita iiwan. Dalawa tayong haharap sa kanya at papatay. Ngunit nabigla si Draco dahil sa bawat pagakbang nito ay may mga nalalaglag na parte ng laman nito. Una ay sa binti. Sunod naman ay sa braso. Hanggang sa maging ang laman nito sa pisngi ay nalalaglag na rin. Unti-unting bumagal ang pagakbang ni Draco. Sandali! Ano to? Ano to? Ano nangyayari sa akin? Hindi maaari ito! Hindi mo ba alam na tanging sandata lamang ang maaaring ilublob sa nagbabagang batis? Tignan mo nangyayari sa iyo ngayon. Dahil sa kasakiman mo, sa kapangyarihan, ikaw mismo ang nagtulak sa sarili mo, sa iyong kamatayan. Sinubukan pan lumapit ni Draco kina Logan, pero biglang nagliyab ang katawan nito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Draco sa buong kagubatan. Maya-maya pa ay bumagsak na ito sa lupa habang patuloy yung nilalamon ng galit na apoy. Lolo, nagtagumpay tayo. Wala na. Patay na po si Draco. Tama ka. Nagtagumpay tayo. At siya ang pumatay sa sarili niya. Kung ganun po, malaya na tayo. Malaya na po ang ating baryo. At yun ay dahil sa katapangan mo, Logan. Alam ko na kahit ang nagbabagang batis ang pumatay sa kanya, ay malaki pa rin ang naging bahagi mo sa tagumpay na ating nakamit. Hindi lang po ako, Lolo, kundi maging kayo rin po ni Pablo. Hindi po ako magiging matapang kung hindi ko kayo kasamang dalawa. Bago umalis sa lugar na yon, sina Logan ay nakita nilang muling nawala ang nagbabagang batis. Nang ipasok ni Logan ang kanyang itak sa kaluban nito, ay nawala na ang apoy nun. Nagsimula na silang maglakad pabalik sa kanilang baryo, at habang naglalakad ay ipinaalam ni Logan kay Lolo Matias ang lahat ng nangyari upang maunawaan ito kung bakit nakakulong sa baryo nila si Pablo.
Pagbalik ni Logan at Lolo Matias sa baryo, ay nakita nila ang mga walang buhay na alagad na aswang ni Draco na nakahandusay sa lupa. Doon nila napatunayan na ang buhay ng mga ito ay konektado sa pinuno nila na si Draco. Agad nilang pinalaya ang mga taong nakakulong at labis ang naging kasiyahan ng lahat nang malaman ng mga ito na wala na ang kinatatakutan nilang aswang na si Draco. Sa mga sumunod na araw ay mas naging matatag ang pagkakaibigan ni Logan at Pablo, habang ang kapangyarihang kaloob ng nagbabagang batis ay nanatili pa rin sa itak ni Logan bilang paalala ng tungkulin niyang protektahan at ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa lahat ng uri ng kasamaan, lalong-lalo na sa mga aswang. Nang dahil sa mga nangyari, ay mas tumindi ang paniniwala ni Logan na hindi kailanman magtatagumpay ang kadiliman hanggat may mga handang lumaban para sa liwanag at kabutihan.